Okay, good day mga Loy. Another day, another vlog. Ganito pala kami maglechon dito sa UK. Double lechon para sa party. Okay, let's go. Okay mga Loy, shoutout nga po pala sa nag-request sa akin na mag-Tagalog ako. Sorry po sa Tagalog ko, bisdak po ako. Kaya una nyo pong gagawin, order muna kayo ng buong baboy. Hindi ko po alam kung saan nila in-order yan, no? Kung madumi yung utak nyo, huwag nyo pong ituloy, huwag nyo pong sasabihin. Alam ko yung nasa utak. Baboy po yan, baboy. Sa maglechon po dito sa UK, kapag order po kayo ng kahoy, mag-iingat po kayo sa online dahil marami pong scammer. Yung gagamitin sana namin kahoy dito, na-scam po kami. Binayaran na namin 60 pound nung una, tapos kinabukasan hihingi naman ng 50 pound para delivery fee daw. Sabi niya nung una, libre daw yun. Pero ngayon, may delivery fee na. Na-quits yung 60 namin. Iberan to pre. Beran. Nya Sigma. Sinta Sigma, pite. Kisa Gusto nagbayad. mong kahoy. Oh, Boys. excuse me, excuse me. Nya mo tiga bito na ron. Basta day. Palit lang tagpanog mo eh. Balik na tong uling siguro. Uling og Sa mo. bargain ano. Tapos lang ka to, itong bilog-bilog. Itong murag. Ay kato bugit. Oh, Pilipinas na. 6 pounds and 10 kilos. Asa ka uling? Sa panakdan. Sobrang to dog, yung talingon to. Oh, dapat ba ron sa ko eh. 180 ra. Eh, kung ba ulit eh. Okay, time lapse. Let's go. Ayan po mga Loy, kailangan po nating sisirain yung ribs niya, yung laman na dumikit sa ribs niya at tatanggalin yung buto sa may paano. Dahil nga po, frozen ang mga baboy dito kaya ang hirap timplahan, ang hirap lagyan ng mga ricados, hindi papasok yung lasa, no? Kailangan buksan talaga. Tapos, bibiyakin po yung spinal cord para sa paglagay po ng tubo, hindi po siya sagabal. Habang yung iba busy sa preparasyon sa baboy, yung iba naman naghihiwa ng mga ricados para ilagay sa tiyan ng baboy. May sekreto guys, maghiwag sibuyas, mag-shades kayo. Halang guys, mata. Dua lagi mo may shades ko. Sila may naghiwa, ako may nagdalaw. Yung tanaw na yun. Tanaw na may mag-shades. Dodong on board. Ano yan? Meter. Ang meter na to. Kaya pagkatapos po naming biyakin yung buto ng baboy sa paa at sa ribs, hugasan po namin. Dahil hindi po natin alam kung saan po galing yan, no? Kung paano nila ginawa, tapos tatanggalan ng mga balahibo dahil madami pa pong natira. Yung iba nga hindi na namin nakuha. Ito po isa din po to sa nagpapahirap sa amin sa pagpasok ng tubo, no? Dahil yung ano niya, yung jaw, ano bang tawag dyan, nanigas na, kaya kailangan na siyang gamitan ng pinakamatibay na power. At sa napapansin niyo mga Loy, parang ano talaga yung baboy, no, yung parang hating-hati talaga. Iba kasi sa Pinas, kapag lilitsunin yung baboy, ano lang yung hiwa, mga 10 inches lang yun. Kunti lang yung hiwa, makuha lang yung laman loob ng baboy. Dito kasi tatanggalan kasi nila ng dila. Galing talaga sa bibig hanggang sa buntot ng baboy.
pati buntot tanggalin nila, no. Kaya kailangan talaga naming itali ng mabuti para hindi malaglag. Tapos yung gamit pantahin namin dito, alambre, tire wire. Wala po kasi kaming yung panggamit pantahin ng lalagyan ng abaka para pantay sa tiyan ng baboy. Ang hirap, kaya yung abaka na binili namin, tinali na lang namin sa spinal cord ng baboy. Kaya si paring Jimmy, shoutout po sa kanya, mekos-mekos na po niya yung asin, paminta at iba pa para sa baboy. Dalawa po yan dahil dalawa po yung baboy lilitsunin natin, no. Ayan po si Kaloy, naglalagay ng kunting asin para may maitulong naman. Ito na pong nagpapahirap sa amin, yung pagtahi ng tiyan dahil ang taas po, galing sa bibig hanggang sa puwet ng baboy. Ang hirap talaga. Kaya ang daming taong tumulong para sa paggawa nito. Sa Pinas, iisang tao lang maglilitsyon ng 10. Kayang-kaya isang araw. Dito, kailangan talaga marami dahil ang hirap gawin. Tapos mga tao po dito, talagang busy talaga dahil minsan lang yung taong nagstay or konti lang yung taong nagstay sa mga bahay nila kapag weekdays. Trabaho talaga. Iba kasi dito sa UK. Trabaho. Yan po ang rotation dito. Okay, good day mga Loy. Second day na to sa tuwang lechon, no? Na akong amo ang maestro. Tatay Noe Umbina from Panabo, Bohol. Panabo, Bohol. Naman siya address sa Bohol, na po siya address sa Panabo, no? Loy, asang isa ka Loy? Asang gimin ni Loy. Mo ni? Kana walay kuan. Bantayan niyo, wala wala ko mag-ilis, no, kay saon taman. Mani mahot ang anuos. Nakahaling na Kuya Roger, sayo kayo. Inabot po kami ng halos dalawang araw mga Loy dahil ang tagal po sa preparasyon sa baboy at saka sa pagtahi. Medyo nahihirapan talaga kami. At sa pagluto po ng baboy dito, kapag naglilitsyon po kayo dito sa UK, aabot po ng halos 5 oras bago maluto. Dahil po sa lamig ng panahon at saka sa frozen na baboy, hirap po lutuin. Sa Pinas, 1-2 oras lang luto na nun. Luto na yun, no, di ba? Pasalamat po kami dito sa lugar ni Kuya Roger dahil kumpleto po halos lahat ng gamit talaga. May chinso, yung anong tawag dyan, yung pang ng kahoy. Kumpleto po, Kuya Roger po lahat yan. Shout out po Kuya Roger, Luna and family. At sa pagbubuhat po ng baboy, kailangan talaga maraming tao, no, dahil double po yan at saka mabibigat na po yung mga baboy na yan. Yung isa po 42 kg at saka yung isa 38 kg. Karni na po yan, wala na po yung laman loob. Karni na po 42 at saka 38, kaya medyo mabigat talaga. At paglilitsyon po namin dito, hindi na po hassle sa yung may mag-ikot-ikot pa, no, dahil machine na po ginagamit namin dito. Pati yung pag ng apoy, pampalakas ng apoy, ginamitan na ng electric fan ni Kuya Roger. Bait talaga ni Kuya Roger. Siyempre, kapag maglilitsyon, hindi talaga mawawala yung pagbubulkit. Bubulkitin yung balat para hindi masyadong lalaki yung butas or crack.
ito nga po pala yung machine na ginagamit namin para hindi na kami hassle sa pag-ikot-ikot ng baboy, no? At sa tagal ng pag-ikot-ikot ng baboy, halos 5 oras, muntik na siyang malaglag. Kaya tinalian na namin ng abaka. Ikaw kaya, pinapaikot-ikot ng matagal niya, hindi ka ba malaglag sa iba? Diba? Kaya tinalian na namin, no? At mayat maya, kukunin na namin para babalutan na namin ng karton. Tinanggal na ni Kuya Roger yung yung bolt sa machine. Inabot na naman kami ng gabi. Pero nasa mga alas 4 pa po yan. Maaga lang po kasing dumilim sa UK dahil winter. Tinabunan ko ng karton yung isang lechon dahil umuulan. Baka mabasa, no? Yan po, tinanggalan na po namin ng alambre yung tinahin namin sa tiyan. Yan, hihilain na sana namin pero nakalimutan namin may nakalagay palang abaka sa spinal cord, no? Kaya ang hirap bunutin, kaya kailangan talaga putulin muna yon para yan, pinutol ko na. Yan po yun. Kalimutan namin na tinali pala ni paring Jimmy kanina. Yan, no? Kaya pagkatapos namin putulin yon, easy lang. Basic na basic yung hila ng tubo, no? Kaya binalutan na namin ng karton at ilagyan muna namin ng aluminum foil para hindi masyadong sisingaw yung init niya, para matagal lumamig dahil ang lamig pa naman ng panahon. Pero dito talaga sa Yoki, guys, mga Loy, hirap talaga i-achieve yung crispy na balat ng baboy dito dahil sa lamig ng panahon, no? Importante lang po dito maluto. Yan po ang goal namin dito kapag naglilechon kami. Importante po luto. Hindi na po namin hinihiling na magiging crispy pa yung balat. Okay, nabalot na po namin yung 2 lechon namin, no? Pero lumabas yung tenga. Okay lang po yan. No hate, just love po. Di-deliver na po namin yan sa Filipino community here in Perth, Scotland, UK, para sa kanilang year-end party, no? Kaya ako po si Kaloy, nagsasabi ng maraming salamat po sa inyong panonood. Like, follow, and share, and subscribe to my YouTube channel, si Kaloy Ni. Thank you so much.